nananawagan po ito hong si Undersecretary Claire Castro sa publiko na isumbong na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito hong mga nepo babies daw, mga kabida, na nagfi-flex ng kanila pong karangyaan sa buhay, mga anak po ng mga politiko at contractors na sinasabi hong sangkot dito sa flood control projects anomaly, mga kabida. Kung saan po ay ang Pilipinas lubog ho sa baha, pero ito po, itong mga anak po nila, mga nepo babies, nagfi-flex ng kanilang yaman, ng kanilang karangyaan, mga kabida, po. Teka muna, ang tanong ko po dito, ano bang pwedeng magawa po ng Pangulo? Okay? Paghuhulihin ba niya itong mga nepo babies? Ganun po ba yun? Yun yung pag-uusapan po natin, mga kabida, dito ho sa episode na ito. Bago yan, ito muna. Ayan po, nananawagan po ngayon, ito hong si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, mga kabidas publiko, na isumbong na po kay Pangulong Marcos para matigil na po ito hong corruption po sa Pilipinas, at maitigil na po, mga kabida, ito hong pag-flex daw ng mga nepo babies, okay, ng kanila pong yaman at karangyaan po sa buhay, kahit na po, yung mga kababayan daw natin, mga kabida, biktima ho dito sa mga pagbaha, alam naman po natin, sa ngayon, ang Pilipinas po, lalong-lalo na po, Metro Manila, lubog ho sa baha, dahil ho sa kunting pag-ulan lang po, ganun na po yung nangyari, Kagaya po sa nangyari po sa Metro Manila kahapon po, mga kabida, dami hong mga kababayan po natin, na stranded. In fact, na-trap po sila sa mga buildings, kung saan po ay nadatdan po ng pagbaha po, mga kabida, Okay? Kawawa masyado. Tapos, meron kang makikita ho na mga pag-flex dyan po sa social media, ng mga luho, karangyaan po, sa buhay ng ilang mga anak po ng mga politiko at sinasabi hong contractors, Kahit na po yung mga hindi ho sangkot dito sa flood control projects sa anomaly po, mga kabida, ng mga contractors at politiko, damay po. Diba? Kasi hindi naman po kasi maganda, na while nagkaroon po tayo ng problema ho sa baha sa Pilipinas, mayroon tayong makikitang mga insensitive na mga tao, na mas pinili po nilang ipakita yung kanilang magandang buhay kaysa dito ho sa mga kababayan po natin na lubog ho sa paha yung kanila pong mga bahay, kanilang mga gusali, mga kabida. Diba? Kasi kung tutuusin po, gawa po ito ng kanilang irresponsible pong mga ama, lalong-lalo na po itong mga sangkot ho dito sa corruption po, sa flood control projects. In fairness naman po dun ho sa mga contractors, na gumagawa lang po ng kanilang trabaho, ng kanilang negosyo. Wala hong anomalya po na kinakasangkutan po, mga kabida, Pero gaya ng sinabi ko po kanina, nadadamay pa rin, Okay? Kaya nga, ang tanong ko dito, ito hong panawagan po ni Yuse Castro po, mga kabida, ano bang pwedeng magawa po ng Pangulo dito, Okay, ito babasahin ko lang po. Ito pong balita mula sa News 5, mga kabida. Ang kanila pong article, ang title po dito, Weird Flex but Okay. Ayan. Patuloy na binabatikos ng publiko ang mga kamag-anak ng mga sangkot sa umano'y anomalyang flood control projects dahil sa umano'y kanilang marangyang pamumuhay. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na magtulungan ang lahat upang matigil ang korupsyon sa bansa. Ito yung sinabi po ni Castro, mga kabida, Ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila, so mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong klaseng insidente at kondisyon, ani Castro.
Matatandaang may inilunsad na isumbong sa Pangulo website kung saan maaaring ireklamo ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang lugar. Ayun. So, ang ibig sabihin po dito mga kabida, isumbong po ng publiko ito hong mga nag-reflex na mga nepo babies. Ganun po ba yun? Alright? Now, ang tanong ko ngayon, ano bang pwedeng magawa pala ng Pangulo dito? Paghuhulihin niya ito hong mga nepo babies? Ganun po ba yun? Kung tutuusin po mga kabida, wala naman po magawa ang Pangulo dito. Ito hong pag-reflex po ng mga nepo babies. Ang meron pong karapatan, at karapat dapat po na magsabi ho dito sa mga nepo babies na ito, hoy, tigilan na po yan. Ito hong kanila po mga magulang. Okay. Kasi unang-una po responsibilidad po yun ng mga magulang po nila, mga kabida. Ito hong mga anak po nila, na wala man lang konsensya po mga kabida, na nag-flex ng kanila pong karangyaan sa buhay, while ito hong mga kababayan po natin lubog sa baha, mga kabida. Diba? Hindi ho nakikisimpansya ito pong mga bata na ito. Okay? Kaya nga, nagtataka din ako kay Claire ano bang magawa ng Pangulo dito, Siguro doon ho sa corruption, patungkol ho doon sa flood control projects, yung mga sangkot daw na mga politiko at saka contractor, yon. Pwede ho ninyong isumbong yon, Pero dito ho sa mga nag-flex na mga nepo babies, okay, ano bang magawa ng Pangulo dito? Okay, kaya nga, tinanong ko kanina, paghuhulihin ba niya ito? Okay, kung meron pong isumbong ito pong publiko na nepo baby na nag-flex ng yaman o ng kanilang karangyaan sa buhay, ganun po ba yan? Hindi man siguro ganun, di ba? Mga kabida. So bakit pa po kailangan po mangingialam po ng Pangulo dito? Pwede naman po sana yung kanilang magulang O di kaya si Undersecretary Claire Castro, manawagan ho sa kanilang mga magulang. Pagsabihan ninyo yung mga anak ninyo na huwag magpahalata na kayo po ay mayaman na po. Yung mga yaman po ninyo ay nanggaling po sa mga proyekto po ninyo, sa flood control projects. Ganon. Doon sana siya sa mga magulang, okay, umapila. Hindi ho sa publiko. Okay? Kasi wala naman pong magagawang Pangulo dito kung tutuusin po, mga kabida. Okay, hindi naman po niya hawak yung mga anak po ng mga politiko at saka kontraktor po, Although, kinukundin na po natin ito hong ginagawa po ng mga nepo babies, Kasi wala nga silang konsensya Hindi ho sensitive dun po sa mga nangyari po sa paligid po natin, Pero kung karapatan po, at may control para humadisiplina itong mga nepo babies na ito kanilang mga magulang. Okay? Pwede na nga ito si Claire Castro umapila hindi na kailangan ng Pangulo, Hindi na kailangan ng intervention po ng Pangulo, Di ba? Although kung meron man pong ginawa yung mga magulang po ng mga nepo babies, sangkot po sa korupsyon, okay? Sangkot po sa pagnanakaw ho ng pera sa gobyerno, mga kabida, wala naman pong alam itong mga anak po nila, itong mga anak po nila, kumbaga, naging beneficiary lang po. Pero hindi po sila yung gumawa po ng pangungurakot, mga kabida, di ba? See? Although meron po silang liability, according to Attorney Bernice Piñol, na itong mga nepo babies na nag-flex ng kanila pong mga yaman at gamit yung yaman ng kanila pong mga magulang, na nanggaling ho sa corruption, may mga pananagutan din itong mga bata na ito, itong mga anak nila, mga kabida. Kahit na po sinasabi ho nilang, hindi man kami ang gumawa ng pangungurakot, pagnanakaw, mga anak lang po kami. Pero since yung ginamit po nila na pera, doon ho sa kanila pong luho, sa kanilang makarangyaan sa buhay, galing ho sa nakaw, galing ho sa corruption, meron po silang pananagutan din, mga kabida. Okay?
So hayaan na lang po natin yung magsasampo po ng kaso laban sa kanila, ano po, no? Hindi yung pangulo na sabihan po nila itong mga nepo babies na. O wag naman kayong magano diyan, magpahalata, wag kayong mag-reflex. Oh. Ganun po ba 'yon, no? Kaya nga minsan gamitin po natin yung oportunidad ano para ho umapila sa taong bayan, yung may sense. Okay? Kasi sa akin, para sa akin kasi yung apila po ano na isusugmong itong mga nepo babies ano sa pangulo, senseless ito ano? Maliit na bagay po ito mga kabida. Ang dapat pagtuunan po ng pansin ng pangulo i-identify niya itong mga sangkot na mga politiko at saka contractors dito ho sa flood control projects. Kung bakit nagkakaganito po yung Pilipinas. Bakit po lubog po sa bahang Pilipinas, ano? Sino-sino po itong mga contractors na ito? Although may initial ho na inilabas ang Pangulo, 15 contractors po mga kabida, no? Pero dapat tukuyin po niya yon. Kung sino-sino talaga yung may mga hawak po na proyekto, lalong-lalo na po yung mga ghost projects, ano? Na nakibahagi po ano sa pera po ng taong bayan na wala lang mang pong ibinigay na proyekto ano mga kabida. Yun yung malinaw ho na pagnanakaw po ano. So dapat yun yung habulin po ng pangulo ano. Hindi po itong mga nepo babies. Although wala po akong pakialam po sa nepo babies ano. Gusto kong madisiplina po ito mga kabida pero hindi po appropriate kung ang pangulo mismo yung magdidisiplina ho dito mga kabida. No? Okay? Dapat yung mga magulang po nila. Okay? Ang pagtuunan ng pansin po ng pangulo ito kung mga contractors, yung kanila pong mga magulang. Hindi po ito mga nepo babies. Ano? Diba? Yun lang po yun. Ganun lang po kasimple po mga kabida. No? Kasi nawiwirduhan lang talaga ako dito kay Yusek Claire Castro. Ano? Kasi yun nga, yung panawagan ano bang magagawa ng Pangulo sa mga nepo babies? Kung gano'n na po yun, nag-flex po sila. No? Paghuhulihin nila. Okay? Ipahuhuli po ng Pangulo itong mga nepo babies na nag-flex ng yaman. Ano? Nag-flex ng kanilang karangyaan sa buhay. Ganun po ba yun? Ano? Diba? So, yun po. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion po dito mga kabida? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.